Ikukwento at ipapaliwanag ko sa inyo ang isang istorya na tungkol sa isang babae na nakipagsapalaran dahil sa isang pagkakamaling baguhin ang kapalaran at pagkakamaling makipagkaibigan sa isang serial killer. Ang kwentong ito ay mula sa isang Korean science fiction suspense thriller na pinamagatang The Cult. Pero bago muna namin ituloy ang kwento, ay pasuyo po na pa-like, subscribe and follow para updated kayo sa contents namin. Nagsimula ang istorya sa year 2019, sa buhay ni Kimi, isang 28 years old na babae, na nagbabakasyon sa kanilang village para bisitahin ang kanyang nanay sa hospital na merong sakit. Nang siya ay nasa bahay na, ay nakita niya ang isang lumang cordless phone, kung saan nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babae, na binabanggit, na siya daw ay sinasaktan ng kanyang nanay. Nagtaka siya dito, pero di niya nalang pinansin, at tinabi muli ang lumang telepono. Kinabukasan, binisita na ni Kimi ang nanay niya na si Elena sa hospital, kung saan, malalaman natin na may hinanakit pala si Kimi sa kanyang ina, dahil sinisisi niya ito sa pagkakamatay ng ama niya sa sunog. Pag-uwi niya sa bahay, habang nagkakalikot siya sa isang pader, ay nadiskubre niya, na merong sekretong basement sa kanilang bahay. Pinuntahan niya ito, at nakita ang mga lumang kagamitan at impormasyon, ng dating pamilya na nakatira sa bahay nila. Kanya itong pinagtanong sa family friend nilang si Sunny. Kaya nalaman niya na ang dating nakatira sa kanila ay si Yumi, isang dalagang babae noong 1999, na kilala sa village nila, na anak ng isang shaman na babae. Isang araw, nakatanggap uli siya ng tawag sa lumang phone na ito. Sa pakikipag-usap ni Kimi sa phone, ay nagulat siya, nang nakumpirma niya, na ang tawag na natatanggap niya sa telepono ay nagmula mismo kay Yumi, na malalaman natin, na itong phone call na ito ay galing sa year 1999. Nagulat din si Yumi dito. At nagtaka silang dalawa, kung paano sila nagkakakomunikasyon. Dahil nakaka-amazed, na nakakausap nila ang isa't isa, kahit magkaiba sila ng panahon. Pero sa kabila ng weirdong pangyayari na ito, ay nagkamabutihan sila ng loob at naging magkaibigan sa telepono. Kung saan, naging libangan nila ang magpalitan ng mga trivia at impormasyon sa panahong 1999, at taong 2019. Nakwento din ni Kimi kay Yumi, na namatay ang kanyang ama dahil sa sunog noong 1999. Kaya mapapansin natin, na baka sa binti niya ang peklat na nakuha niya noon sa sunog. At kinuwento naman ni Yumi, na madilim ang kanyang buhay dahil, siya ay laging minamaltrato ng kanyang ina. Samantala, isang araw, na-realize ni Yumi, na buhay pa ang ama ni Kimi sa panahon niya na 1999, kaya naisip niya na maaari niyang tulungan si Kimi na maiwasan ang pagkakamatay nito. Kaya inalam ni Yumi kung saan ang exact na address ni Kimi noong 1999 at kung kailan eksakto naganap ang sunog. Sumang-ayon si Kimi dito. Kaya, nung dumating ang araw na iyon noong 1999, ay agad na pinuntahan ni Yumi ang bahay nila Kimi, kung saan makikita natin, na iwanan palang nakabukas ang stove ng nanay ni Kimi, habang ang asawa at anak niya ay nasa kabilang kwarto. Pero bago pa man maganap ang sunog, ay saktong nakarating si Yumi sa oras na iyon at napigilan niya ang trahedyang naganap sa buhay ni Kimi. Samantala, makikita natin sa present day ni Kimi, na unti-unting nagbabago ang paligid, dahil sa nabago ni Yumi ang kapalaran ni Kimi sa kasalukuyan. Nawala na din ang peklat sa kanyang binti. Naging maliwanag at masaya na ang panahon ngayon ni Kimi, at masasaksihan natin, na buhay na ngayong 2019 ang ama nito. Nagtuloy-tuloy sa pagkakaibigan sa telepono ang dalawa, at bakas sa mukha ni Kimi ang labis niyang pasasalamat kay Yumi. Ngunit napapansin ni Yumi, na hindi na ganon kadalas ang kanilang kwentuhan sa telepono, dahil madalas nang nagde-date sa labas ang masayang pamilya ni Kimi. Bakas sa mukha ni Yumi ang lungkot at inggit sa eksenang ito. Isang araw sa panahon ni Yumi, ay nalaman ng nanay niya na shaman, ang ginawang pagbabago ni Yumi sa panahon ni Kimi, kaya ginapos niya ito, at paulit-ulit na sinasaktan. At dahil punong-puno na si Yumi sa nanay niya, ay nakatsyempo siya dito, at pinatay niya ang kanyang sariling ina. Matapos ng pagpaslang nito sa kanyang ina, ay nagbago at naging madilim na ang kanyang aura. Kung saan mapapansin na natin, na mag-isa na lang siyang tumitira ngayon sa kanilang bahay, nang biglang bumisita doon ang binatang si Sunny, na suki sa strawberry ng nanay ni Yumi.
Maalala natin na si Sunny ay family friend nila Kimi sa year 2019. Dito, ay napatay ni Yumi si Sunny. Nang malaman nito, ang chop-chop na katawan ng nanay ni Yumi na nakatago. Dahil sa mga pagpatay na naggawa niya dito, ay nagbunga ito ng sunod-sunod pa na pagpatay ni Yumi, sa iba't ibang tao na bumibisita sa kanyang tahanan. Dadako naman tayo sa panahon ni Kimi sa 2019, kung saan, sinusubukang tawagan ni Kimi si Yumi, ngunit di na ito sumasagot. Isang araw, habang nasa bahay nila ang matandang Sunny na family friend nila, ay bigla na lang ito naglaho sa isang iglap. At nang tanungin ni Kimi ang kanyang magulang kung nasaan ito, ay sinagot nila, na wala silang kakilalang Sunny. Nagtaka si Kimi dito dahil family friend nila ito at kanina lamang ay kakwentuhan nila ito. Nang malaman niya sa kanilang village, na matagal na daw patay si Sunny, ay agad siyang pumunta sa police station para mag-imbestiga, at nalaman niya dito na ang pumatay dito ay si Yumi noong 1999. Malalaman natin dito na si Yumi ay matanda na at nakakulong na sa kasong murder. Sinikap matawagan ni Kimi si Yumi, at nang saktong nasagot na din ni Yumi ang telepono, ay nagkausap na din sila, at bakas sa mukha ni Kimi ang maluhaluhang galit niya kay Yumi, dahil sa pagpatay niya kay Sunny. Dito, nabanggit ni Kimi, na makukulong si Yumi ng habang buhay dahil sa mga naggawa niyang krimen. At binaba niya na ang telepono. Samantala, sa panahon naman ni Yumi, ay makikita natin na para na siyang nababaliw. Sa oras na ito, biglang sakto na dumating ang ama ni Kimi at ang batang Kimi dito sa eksena, upang makipag-usap sana sa nanay ni Yumi tungkol sa pag-close deal sa pagbili ng bahay. Dahil dito, ay pinapasok kaagad ito ni Yumi, at habang nagre-relax ang mga ito, ay patraidor nitong pinatay ang tatay ni Kimi. Kung saan pagkatapos nito, ay ginapos niya ang batang si Kimi sa loob ng kwarto. Dadako naman ulit tayo sa panahon ni Kimi, na kung saan makikita natin na habang nagdadrive sila ng kanyang ama, ay unti-unti naglalaho ang katawan ng kanyang ama sa eksena. At masasaksihan natin, na ang buong paligid ay nagbabago unti-unti. Pumunta siya sa kanyang bahay, at nakita niya na naging luma at wasak na ito. Habang nandito siya sa loob ng kanilang tahanan, ay tumawag sa kanya si Yumi upang asarin si Kimi, at ipaalam na ginapos niya ngayon ang batang si Kimi sa kanyang kwarto at pinatay niya na din ang ama nito. Sinabi ni Yumi dito, napapatayin niya ang batang Kimi, kung hindi niya sasabihin kung ano ang nakitang ebidensya ng mga pulis, na magiging dahilan ng pagkakakulong ni Yumi. Sumang-ayon si Kimi dito, sa takot na baka nga patayin ang batang Kimi. Kaya, pagdating ng gabi, ay pinasok niya ng palihim ang police station, upang nakawin ang mga impormasyon kung paano nahuli si Yumi. At nang naipahayag na ni Kimi kay Yumi ang mga detalye, ay bigla muli nagbago ang paligid ni Kimi, kung saan masasaksihan natin na ang bahay ngayon nila Kimi ay mahahalin tulad na sa bahay ng isang serial killer. Nagmasid muna si Kimi sa paligid, at sinubukang tumawag sa telepono. Ngunit habang tumatawag siya sa telepono, ay bigla siyang hinampas sa ulo ng matandang Yumi. Malalaman natin dito, na si Yumi na ang may-ari ng bahay na iyon, kung saan, dito nagpatuloy siya mamuhay bilang isang serial killer. Nagkasagupaan sila sa bahay na ito. Nagkaagawan ng kutsilyo, naghabulan, hanggang sa isang eksena ay natrap na ni Yumi si Kimi. Kung saan sa moment na ito na malapit na sana masaksak ni Yumi si Kimi ay laking gulat ni Kimi nang biglang naglaho sa eksena si Yumi. Bakas sa mukha ni Kimi ang pagtataka at pasasalamat na siya ay buhay pa. Samantala, balik muna tayo sa panahon ni Yumi, na kung saan, habang bihag niya sa loob ang batang Kimi, ay dumating doon ang isang pulis para mag-imbestiga sa pagkawala ng ibang mga tao sa kanilang village. Kalmado naman itong pinapasok ni Yumi. Kasunod ng pagpasok ng pulis, ay eksakto din pumunta doon ang nanay ni Kimi na si Elena, upang hanapin ang asawa niya at anak. Pinapasok din ito ni Yumi. Sa loob ng bahay ni Yumi, habang nag-uusap ang pulis at si Elena, ay biglang pinatay ng patraidor ni Yumi ang pulis. Laking gulat dito ni Elena, at bigla ito napatakbo sa second floor, upang tumakas. Eksakto niya nakita dito na nakagapos ang kanyang anak na batang si Kimi.
kung saan habang kino-comfort niya ito, ay biglang nakarating na si Yumi, at makikita natin na sinakripisyo ni Elena ang kamay niya upang harangin ang atake ni Yumi. Nagkasagupaan sila, at nagawang maitulak ni Elena si Yumi pabagsak sa ground floor kasama ang kanyang sarili. Makikita natin dito ang umiiyak na batang si Kimi. Pagkatapos ng mga matinding eksena na ito, ay tatalon na muli tayo sa panahon ni Kimi, kung saan nasa puntod na siya ng kanyang ama. At nakakatuwa na malalaman natin dito na kasama niya dito ang kanyang ina, na buhay pa, at himalang nakaligtas noong panahon na tinulak niya si Yumi. Matatapos ang ating istorya na nanalo ang ating bida sa kwento. Isang magandang pelikula ito upang matutunan nating pahalagahan ang ating mga magulang. Lalo na ang ating ina. Bagamat meron silang mga pagkukulang sa kanilang mga anak, ay sigurado na kayang-kaya nilang ibigay ang kanilang buhay para sa kapakanan ng mga ito. Anyways, sana po nagustuhan nyo ang istorya namin. We highly recommend na panoorin nyo ang buong pelikula para mas ma-enjoy nyo po ito. Thank you.